Pagkatapos ninyong mapanood ang video, atin namang sagutan ang mga gawain sa pagkatuto. Ang mga gawain sa pagkatuto ay sasagutan nyo sa inyong papel. Okay, unang gawain. Babasahin ko ang panuto. Pagkatapos mong malaman ang mga pahiwatig sa akda, magbigay ng kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa nabasang pahiwatig sa akda. So magbibigay kayo ng 5. Ano-ano ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura? Ayan, mahusay ninyong nasagot ang ating mga tanong sa gawain sa pagkatuto bilang 1. So punta na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. So narito po ang panuto natin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa binasang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. So narito po ang 5 nating tanong. Unang tanong, ano ang kalagayan ng bansa sa panahong isinulat ni Balagtas ang awit na Florante at Laura? Ikalawang tanong, ano ang naging layunin ni Balagtas sa pagsulat niya ng kanyang akda? Ikatlong tanong, bakit mahalagang basahin at pag-aralan ang Florante at Laura? Ika-4 na tanong, suriin ang naging epekto nito sa mga Pilipinong nakabasa sa panahong naisulat ito. Ano kaya ang naging epekto nito sa mga Pilipino na nakabasa noong sa panahong naisulat ito? At ang huling tanong, batay sa binasa mong kaligirang pangkasaysayan, nagkaroon kaya ng impluwensya ang Florante at Laura sa mga nangyaring pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa pamahalaang kolonya? Ipaliwanag. Tama ang inyong mga kasagutan sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Ngayon, gawain sa pagkatuto bilang 3. Sumulat ng talata na naglalahad ng layunin ng pagkakasulat ng binasang akdang Florante at Laura. Tukuyin din ang mga posibleng naging epekto ng akdang ito sa mga tao matapos itong isulat. So susulat kayo ng isang talata. Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap at kailangang iisa ang diwa po nito. So susulat kayo ng isang talata tungkol bakit binabasa ang akdang Florante at Laura. At ano ang layunin? Bakit sinulat ang akdang Florante at Laura? Kailangan ng talata ninyo ay sumasagot sa tanong na bakit isinulat ang Florante at Laura? Ano ang pinakalayunin at sinulat ang akdang ito? Okay? Dako na tayo sa paglalapat. Kasunod na gawain. Babasahin ko ang ating tanong. Bilang isang kabataan, ano ang nararamdaman mo para kay Balagtas na nag-iwan sa atin ng isang panitikang patuloy na binabasa at nagbibigay hindi lamang ng kasiyahan sa pagbabasa kundi ng magagandang aral? Ang sagot ninyo dito ay base sa inyong opinyon bilang isang kabataan. Bilang pagtataya, narito po ang ating panuto. Isulat ang titik T kung ang pahayag na nasa bilang ay tama at titik M kung mali naman po ang pinapahayag ng nasa bilang. Okay, babasahin ko po
ang nakalagay, mga pahayag sa bawat bilang para matukoy ninyo ito ba ay tama o mali. Unang tanong, nakatuon ang pagkakasulat ng Florante at Laura sa pag-ibig ni Francisco Balagtas. Ito ba ay tama o mali? Ikalawang tanong, nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ang obrang ito ng maraming mahalagang aral sa buhay. Ikatlong tanong, ang naglalaman ng akda, ang nilalaman ng akda, naglalaman ang akda ng mga alegorya kung saan masasalamin ang mga nakatagong mensahe at simbolismong panunuligsa sa kalupitan ng mga Espanyol. Ito ba ay tama o mali? Ikaapat, isinulat ng akdang ito upang ipakitang may pag-ibig at katiwasayan ang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. At ang ikalima, ginamit ni Francisco Balagtas ang akdang ito upang maibunyag sa mga pagmamalabis, upang maibunyag ang mga pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. Ito ba ay tama o mali? So ngayon magninilay naman tayo. Pagnilayan natin ang ginawa nating pagsasagot sa iba't ibang gawain sa araling ito. So ipabatid ang iyong personal na pagtatasa sa card ayon sa level ng iyong performance. Ano ba ang naging performance mo sa pagsasagot ng mga gawain sa araling ito? Okay, lalagyan nyo ng grade ang inyong sarili. So papaano? Makinig ng mabuti. Nandito yung card natin, may nakasulat na gawain sa pagkatuto bilang 1, bilang 2 at bilang 3. Tapos gawain sa pagkatuto, paglalapat at pagtataya. At sa tapat nito, sa tapat ng bilang 1, bilang 2, bilang 3 at sa tapat ng pagtataya at paglalapat ay meron diyang LP. Yung LP, ang tawag natin dyan ay level ng performance. Ayan. Sa tapat na iyan, sa tapat ng LP ninyo, ilalagay ang inyong grade. At ano naman ang ating i-grade o ano ang i-grade ninyo sa inyong sarili? Personal na pagtatasa sa level ng performance para sa mag-aaral. So, pumili ng isa sa mga simbolo sa ibaba na kakatawan sa iyong naging karanasan sa pagsasagawa ng mga gawain. Ilagay ito sa hanay ng LP o level ng performance. So, star. Ilalagay nyo ang star sa tapat ng LP. Kung nagawa mo ng mahusay, hindi ka nahirapan sa pagsasagawa ng mga gawain at higit na nakatulong ang gawain upang matutuhan ko ang aralin. Halimbawa, sa bilang 1 ay nagawa ko ng mahusay. Ang gawain, lalagyan ko po ito ng star. Lalagyan naman yun ng check, ang tapat ng LP. Kung nagawa ninyo ng maayos, nahirapan kayo ng bahagya, nakatulong ang gawain upang matutuhan ko ang aralin. At ang ilalagyan naman yun ng question mark kung hindi ninyo nagawa, nahirapan kayo ng labis sa pagsasagawa ng mga gawain. Hindi nyo naunawaan ang hinihingi ng gawain, at kailangan nyo ng paglilinaw o dagdag na kaalaman upang magawa ninyo ng maayos o ng mahusay yung mga gawain natin. Kapag ganun po ang naranasan ninyo,
ang ilalagay ninyo ay question mark. Okay? So, ang pinakamagandang level ng performance ay star, kasunod ay check, at ang pinaka hindi maganda ay question mark o tandang pananong. So, alin kaya sa tatlong iyan ang level ng inyong performance sa pagsasagot ng mga gawain sa aralin natin ngayong araw na ito? Ngayon, pag nilayan ninyo ang inyong mga sarili, ano ba ang ginawa ninyong pagsagot? Nagawa niyo ba ito ng mahusay? Nahirapan ba kayo? Hindi niyo ba nagawa dahil mahirap? Ayan. So, mamimili lang kayo sa star, sa check, at sa question mark. Ang sasagutan ninyo ay gawain sa pagkatuto bilang 1, bilang 2, bilang 3, paglalapat, at saka yung pagtataya. Ayan. Sana nasagutan ninyo ng maayos at ng mahusay ang ating mga gawain sa pagkatuto sa araling ito. Hanggang dito lang po ang ating pag-aaral ngayong linggong ito. Hanggang dito lang po ang ating pag-aaral ngayong linggong ito. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Muli, ako si Ma'am Astuvesa, ang inyong nakasama ngayong araw na ito para sa pagtalakay ng unang aralin sa ika-4 na markahan.